Magandang araw at magandang oras mga ka-art lover. Meron nagtatanong kung ano itong spiritual wives ni Kibuloy. Ito ba yung mga espiritu lamang o physical na totoong babae na binubuntis niya at ginagamit? Well, dito sa bidyong ito ay atin malalaman ito dahil dito sa whistleblower na si Arlene Stone. Atin pakinggan ang kanyang video. Papangalanan ko po yung iilan sa mga spiritual wives ni Pacquiao. Pero bago ko po bago ko po i-cover yan, meron pong nagtatanong sa akin galing sa YouTube. Si Kibuloy daw po ba ay may anak? Sa pagkakaalam ko po, wala po siyang anak, wala po siyang legal wife. Sa mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang legal wife. However po, marami po siyang spiritual wife. Okay, sandali lamang. Sa noong kapanahonan na si Kibuloy ay binata pa, ay mayroong anak yan sa labas. Pero wala siyang pinakasalan. Siguro alam ni Arlene Stone ang mga nangyayari nandyan siya sa kingdom. Pero noong kapanahonan na hindi pa sikat si pastor, yung binata pa siya, nag-aaral pa yan ng Biblia, ay meron niyang girlfriend. Meron ngang apo yan, kung napansin nyo sa isang balita, ay may apo na nag-claim na siya nga ay apo ni Kibuloy at hindi sinusustentuhan, hindi kinilala na apo. Dahil hindi kinilala na anak niya yung kanyang ina. Kasi noong kabataan pa niya ay pareho lang din naman si Kibuloy sa ordinaryong mga binata na mayroong nabuntis. Okay, patuloy tayo kay Arlene Stone. So wala siyang anak sa pagkakaalam ko dahil ang mga nabubuntis po ng mga spiritual wife ay pinapadala po sa ibang bansa upang magkaroon ng abortion. So tingnan niyo po yan, for example, yung mga pastoral po na andyan pa kasama nila. Tingnan niyo po ang mga katawan kung yan po ba ay katawan ng isang dalaga. Totoo, dito sa mga pictures. Itong sa inner circle niya, itong mga magaganda ang gaganda pero parang mga malalaki na ang puson. Lahat yan ay nagkakaanak. Kaya nga yung tinatawag na mga child trafficking sa Amerika, pinapadala doon ang ibang anak ni Kibuloy, sikreto lang, pinapadala at ewan ko, bininta yata o kung anong ginawa doon. Kasi nagkaroon ng kaso na child trafficking sa Amerika, si Kibuloy. Kaya maraming mga bata na maliliit ang dinadala doon. Kung ganun, yun yung mga anak noong mga nabuntis. O baka yung mga pinadala doon na ipalaglag ay hindi nalaglag kaya isinilang yung mga anak at nagiging bastardo at siguro inilagay sa mga orphanage kaya nagiging child trafficking kasi marami. Grabe naman to si Kibuloy, no? Ang dami kasing vitamins kaya palaging matigas ang manoy. Manoy ni Kibuloy, matigas. Okay. So ito pa, marami pang sasabihin dito si Arlene Stone tungkol sa kanyang karanasan. Kasi itong mga spiritual wives ni Kibuloy ay si Arlene Stone ang nagmamasahe nito. Kaya alam ni Arlene Stone ang kalakalan diyan sa loob. At hanggang sa nagdalaga si Arlene Stone, siya naman ang tinira ni Kibuloy. Nako, grabe talaga si Kibuloy, no? Walang sinasanto. So, yan lang po. So, hindi ko na i-elaborate kung ano yung mga nangyari. However, ang mga yan po ay pagka sila po ay nabuntis ni Kibuloy, pinapadala po sa ibang bansa upang ipa-abort yung baby. So yan, nasagot ko na po yung tanong sa mga nagtatanong diyan sa YouTube. So salamat po sa lahat. So ngayon po papangalanan ko po katulad ng aking itinangako sa inyo. Nako, ito na. Papangalanan ko yung iilan sa mga spiritual wives ni Kibuloy na may pag-aari po ng ilang mga properties dyan sa kingdom. Hindi ko po mapangalanan lahat because some of them are not together in the sa case. Magpapatuloy pa po yung investigasyon ngayon sa ibang mga spiritual wives. So ang papangalanan ko po ay si Tessie Dandan tsaka si Inging Salinas, si Felina Salinas. Ang mga properties po ng kingdom ay nakapangalan po sa iba't ibang mga spiritual wives
ni disappointed son. Okay, ngayon ang problema niyan ay mayroong administrator, di ba? Ewan ko lang sa legality kung sino ang mas makapangyarihan, ang administrator ba ng properties ni Kibuloy o ang kanyang mga spiritual wives. So, hindi natin yan matantya kung kanino ba talaga ang mga ari-arian dyan kapag natigok na itong si Kibuloy. Ang sure dito ay meron talagang spiritual wives. At under sa batas, kapag may mga anak sila, ay dapat magmamana ng mga ari-arian ng yumao kung yayao na itong si Kibuloy. Kaya merong rights itong mga spiritual wives kasi mga illegitimate son or daughter yung mga anak nito. At of course, tagapagmana. Ngayon doon sa administrator, hindi lang ako sigurado, hindi naman ako lawyer, kung anong gagawin ni Digong sa kanyang ari-arian kapag nakulong na siya. Diba kasi merong right si Digong kasi siya yung administrator nito. At alam naman natin, abogado din yan si Digong kaya alam niya ang batas. Marami po ang mga properties na nakapangalan sa mga dandan. Hindi lang kay Tessie Dandan kundi sa ibang mga pamilya niya. Doon po din po kay kay Salinas. Hindi lang kay Felina Salinas kundi sa mga niya sa pamilya niya na andyan sa loob. So pero karamihan po sa mga malalaking properties ay nakapangalan sa isa pang apelyido. Maraming mga apelyido na nakapangalan individually yung mga properties ng kingdom. Siguro nasa 100 siguro ito. Pinakamaliit lang dito ay 7, di ba? Yung 7 araw kasi sa isang linggo. Kaya yan lang ang tama, 7 asawa. Kasi kung 8, hindi ka na matutulog doon sa isa, di ba? Kaya 7 lang dapat kasi 7 araw lang naman ang meron ng isang linggo. Ewan ko lang kay pastor kasi ang dami-daming asawa niyan. Pinangalanan niya na spiritual wives para hindi sakop sa ating legal na batas sa kababaihan. Marunong din. Okay, siyempre meron siyang advisor din, yung kanyang abogado, si Digong Nyo. Okay, so malapit na tayong matapos dito. Pakinggan muli natin si Arlene Stone. Lalo na ngayon na ganito ang nangyayari bago po nangyari itong case, itong investigation po, nilipat na po nila sa kanilang iba't ibang mga pangalan po individually. So kayo po mga members, workers na many years you offered your life, your belief into this monster kingdom. Monster. Sana naman po kayo ay magising. At kung gusto niyo pong suriin ang aking mga sinasabi, imbestigahan po ninyo yung ownership po ng Kingdom Properties. Tama, gumising na kayo diyan, mga membro ng KOJC. Kasi yung inyong mga ginagastos diyan, na akala nyo ay stockholder kayo diyan o may share kayo, ay wala kayong share. Kasi sabi nga ni Arlene ay ipinangalan na yan sa mga spiritual wives. At ang iba niyan ay naroon kay Digong. Di ba? Mayroong hati si Digong diyan kasi magkapartner yung dalawa. At sa mga diehard members na wala kayong papel kung anong ibibigay sa inyo ni Duterte ay migdat ni Kibuloy, ay magising na kayo sa katotohanan. Kasi masakit talaga ang katotohanan. Gising! At wag na kayong magpabudol-budol pa. Kasi wala na inyong leader. Makukulong na yan. Kasi hinahunting yan ng Amerika, hinahunting ng Pilipinas, wala na siyang papuntahan. Kundi kulungan. At tuluyang babagsak yung inyong mga struktura dyan. Wala nang mag-maintain niya. Naku, kawawa pala ang ibang membro dito na napakalaki na ng pagod at napakalaki ng gastos at mga abuloy kay Kibuloy. Dahil ang mga ari-arian pala ay pinapangalan na sa mga asawa nito na espiritu lamang or spiritual wives. Pero yun pala ay nabubuntis niya. Pinapadala sa Amerika, doon ay na-abort. Hindi akong nagsabi niyan, kundi itong narito na babae sa video, si Arlene Stone. Alright, so comment nyo sa ating comment section ang inyong mga saloobin at ako'y magpaalam na bansang Pilipinas.
Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat.